So ang title po ng pag-aaralan natin ngayon mga kapatid ay Seeing God's Beauty in Brokenness. Ang mundo ay punong-puno po ng splendor, but at the same time, suffering, paghihirap, pagdurusa. Ang mundo ay punong-puno ng beauty, pero nandoon din po yung brokenness. Marami mga tao ngayon ang talagang broken. Kanina nyo pa nababanggit yung tungkol sa nangyari sa California, and I'm sure marami sa kanila ngayon ay nagmumuni-muni, nagre-reflect sila sa kanilang buhay kasi marami sa kanila, although yumaman, pero natupok ang kanilang mga napundar na mga gamit o mga ari-arian. At ngayon, some of them are left with nothing, pero nandiyan naman ang Lord to wake them up and for them to repent of their sins. So maaaring mahirap makitang kumikilos ang kamay ng Diyos sa gitna po ng chaos o ng kaguluhan. Ngunit bilang po mga mananampalataya o sabihin na po natin mga servant leaders ng ating Panginoon, tandaan po natin na tinawag po tayo para makilala ang grace and even yung redemption ng Diyos kahit sa gitna po ng paghihirap. Wala na pong duda doon. Nakasulat po sa Book of Romans chapter 8 verse 28, "And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them." So sa bawat circumstance na tayo po ay, kumbaga, pinagdadaanan natin, kinakaharap natin, tandaan natin na ito man, kumbaga, ay nagbibigay sa atin ng kalungkutan or even pain, pero ginagamit pa rin ng Lord ang mga circumstances na ito for our good. Kung mahal natin po siya, kapatid kaibigan, dahil may pagkakatawag tayo. Alam natin na tinawag tayo para sa kanya pong mga layunin. So pag-aaralan po natin sa gabing ito yung ilang key truths to help us see God's beauty in brokenness. Yung kagandahan ng Panginoon. Ano? At number one po, God's presence is near to the broken-hearted. I do believe, siguro baka si Janice lang o kaya itong si Nas ang hindi pa nakakaranas ng ma-broken-hearted no? Pero maaaring yung sila kuya, I don't know lang baka nakaranas ng ma-break yung heart nila. Pero definitely makakaranas po tayo niyan. Pero ang good thing is this, God's presence is near to the broken-hearted. So doon po sa Psalm chapter 34 verse 18 nakasulat po, "The Lord is close to the broken-hearted. He rescues those whose spirits are crushed." Yung mga tipong down na, parang wala nang pag-asa, but the Lord is close to them. Sometimes they just don't realize yung katotohanan po na ito, that the Lord is close to these people, those who are broken-hearted. At nais niyang tayo po ay iligtas, nais niyang tayo po ay bigyan ng kalayaan. Now, yung word close po dito denotes intimacy and nearness. Ang presence po ng Diyos ay hindi malayo sa mga broken-hearted. Always remember that. Lumalapit po siya to comfort and to restore those people. Doon po sa Book of Isaiah chapter 61 verse 1, ganito po ang nakasulat, "The Spirit of the Sovereign Lord is upon me, for the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to comfort the broken-hearted and to proclaim that captives will be released and prisoners will be freed." Na-fulfill po actually ni Jesus yung prophecy na ito sa Book of Luke chapter 4 verse 18. Nung buksan niyo po yung scroll, tumayo po siya in front of the Jews. Ineko niya actually ito pong nakasulat sa Book of Isaiah chapter 61 verse 1. Now, binibigyan din po sa verse na ito na ang mission ng ating Diyos ay rooted o nakaugat po sa pag-abot sa mga broken-hearted and i-restore po ang kanilang pag-asa. Imaginein mo ang isang magpapalayok sa pong potter na hinuhubog yung clay para makagawa siya ng kanya pong obra. Kapag bumigay po yung clay, hindi niya ito tinatapon. Sa halip, buong tiyaga at pasensya niya po itong hinuhubog na muli hanggang sa maging magandang palayok. Ganito rin po ang ginagawa sa atin ng Diyos sa ating brokenness hanggang sa maging maganda po tayong obra ng ating Panginoon. Actually, masterpiece ng ating Panginoon. So ang question po sa atin ngayon na nakikinig, ikaw ba'y broken-hearted ngayon? May pinagdadaanan ka ba? Dapat mong alalahanin na ang Diyos ay kasama mo. At kung siya ang kasama mo, walang po pwedeng lumaban sa iyo. Sino man ang umusig sa iyo, hindi sila magtatagumpay. Dahil yan ang pangako ng ating Panginoon.
para sa atin na sumasampalataya sa Kanya. Not even the gates of hell can prevail against you, His church. Mag-pray ka at invitein mo siya. Handa siyang damayan at tulungan ka. Magtiwala ka na willing siyang i-restore ka. Kung ano man ang nawala sa iyo, ibabalik niya. Maaring double portion, kagaya po na nangyari kay Job. Now, ang sabi po ni Anne Voskamp, and I quote, God wastes nothing. He is the potter who makes beauty out of broken things. Glory to God. Now, point number 2 po, redemption shines through brokenness. You see, yung redemptive power po ng Diyos ay most evident sa places of great brokenness. Doon po sa Book of Genesis, inihayag po ni Joseph, one of the 12 sons of Jacob, ang kanyang pananaw tungkol sa kanyang naging paghihirap. Ang sabi niya, you intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. Tunay nga eh. Grabe yung pinagdaanan ni Joseph eh. Actually, kung hindi nyo po nababasa, magandang mabasa nyo. Kasi ito po ay kwento ng victory. Parang, kumbaga, beauty mula po sa ashes. Ganun ang naging buhay actually itong si Joseph. Ang kwento niya actually ay kwento ng pagtataksil. Tinraidor siya ng kanyang mga kapatid eh. Imaginein mo yun. 11 sa 10 sa kanyang mga kapatid, although 12 po sila, no? Tinraidor siya. Now, at siya po ay nakaranas na maging alipin at pagkabilanggo, bagamat siya po ay walang kasalanan. Ngunit ginamit po ng Diyos yung kanyang mga pagsubok, yung mga paghihirap niya para iligtas ang ilang mga bansa sa tagutom or famine. Ang salita pong intended na nabasa po natin dito signifies a purposeful plan. May plano ang Diyos sa atin. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa, kapatid. Doon po sa Book of Romans chapter 5 verses 3 and 4 nakasulat po, we can rejoice too when we run into problems and trials. For we know that they help us develop endurance o yung pagtsatsaga o yung pagtitiis. And endurance develops strength of character and character strengthens our confident hope of salvation. Kagaya po na nangyari kay Joseph, bagamat nagplano po ang kanyang mga kapatid ng masama sa kanya, plinano naman ng Diyos na magdudulot siya ng kabutihan. Laging ganun po nawa ang maging mindset po natin. Ano? So kung ano man yung mga trials natin, yung mga challenges natin, na ma-overcome naman natin definitely, no, kagaya po ng inyo pong nirecite kanina, na wala pong temptation, walang problem na ibinigay ang Diyos sa atin na alam niya hindi natin kaya. Lahat yan alam niya kaya natin eh. Pero kung sakasakali man na nakikita niya mukhang bumibigay na tayo at hindi na natin kinakaya, dahil faithful siya, siya pa rin po yung nagpo-provide ng way out for us na ma-injure po ang mga ito. So manatili po tayong nananampalataya sa Panginoon. Hindi naman po siya natutulog and definitely hindi po siya nagpapabaya sa atin na kanya pong mga anak. So all we have to do is to be still and know that He is God. Makabuluhan po kapatid kaibigan, ang mga pagsubok na nararanasan natin. Akala lang natin parang pinahihirapan tayo nito di ba? Tapos nananalangin tayo sa Lord, parang hindi naman yata tayo napapansin, hindi na yata tayo na mahal ng Lord, hindi yata tayo deserving ng kanyang love sa atin, o baka masyado siyang busy dahil maliit lang tayong tao. Don't ever think of those things, kapatid. Mahal ka ng Diyos. Actually nga, ang katunayan niya, ibinigay niya yung kanya nag-iisang anak na ating Panginoong Hesus. Ganon talaga katindi yung love niya sa atin, unconditional, undying, unfailing kind of love. Kaya huwag nating isipin na tayo nakalimutan na ng Panginoon. Never niyang nagawang kalimutan tayo. Kung papaanong even before the earth's foundation was created, tayo po ay laman na ng kanyang isipan. Even though na tayo ay nasa mother's womb pa natin, tayo po ay kilala niya na. So ganong kalalim, ganong katindi, ka-profound yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So wag tayong mag-fall dun sa pakana ng kaaway na hindi na tayo mahal ng Diyos, hindi tayo deserving ng kanyang love, ng kanyang nga blessings. No, hindi totoo po yun. Mahal tayo ng Diyos. Makabuluhan po yung mga pagsubok na nararanasan natin. May purpose ang Lord yan. Bahagi po ang mga ito ng mas malaking plano ng Diyos para mahubog tayo at maluwalhati ang kanyang pangalan. All for His glory actually. Gusto talaga niya tayo po ay magtagumpay sa buhay na ito. Of course, nalalaman niya po yung mga paghihirap natin, pero just the same, kapatid, tinitingnan niya lang kung paano po tayo magre-react. Kamusta ang faith natin sa Kanya, ang pagtitiwala natin sa Kanya, napakahalaga po nun. Kung alam natin na sasamahan tayo ng Diyos, even though nagsasuffer tayo ngayon, alam natin na
At the end of the day, eventually, tayo po ay magtatagumpay. At lahat ng nangyayari sa atin, bagamat mahirap, ito po ay para sa ating ikabubuti. Now, i-consider po natin ang isang stained glass window ng simbahan. Nakakita na po ba kayo nun? Di ba ang gandang pagmasdan, ano? Yung mga glasses dun sa mga malalaking simbahan na kumbaga colorful. Alam nyo, sa totoo lang, kapag titingnan mo yan sa malapitan, para lamang silang pinagsama-samang bubog eh. Ngunit kapag sa malayo na, isa na itong napakagandang picture o larawan. Now, God's redemption is just like that, bringing beauty out of broken pieces. Magbalik tanaw po tayo sa mga hamon na hinarap po natin. Paano ginamit ng Diyos ang mga ito for our good? I-share mo ang mga naranasan mo sa mga nangangailangan ng encouragement dahil napakarami po ngayon tao ay tila hopeless na, helpless na rin, wala nang magawa. At marami na po ang gusto talagang bumigay. Ano po, mawala na sa mundong ito. Marami nga talagang sinasabi pa nila, bakit pa ako pinanganak eh? Di ba? Kapatid, hindi dapat ganun yung maging attitude natin towards God. I-share natin yung mga naranasan natin to encourage those people who are in distress, those people who are broken. Ang sabi po ni Timothy Keller, and I quote, "Suffering can refine us rather than destroy us, because God Himself walks with us in the fire." Na pakiramdam ba natin talagang tayo ay pinarurusahan ng Lord? Of course, hindi sinasama niya tayo. I remember, actually, yung friends, yung mga teenagers, I don't know kung talagang mga teenagers, pang mga bata pa sila, Shadrach, Meshach, and Abednego, they were thrown into the fiery furnace dahil sila po ay ayaw bumigay o ayaw sumunod doon sa kautusan na sila isasamba doon sa rebulto ng hari. Although yung favor ng hari nasa kanila. Kaya lamang yung sinabi ng hari na mangyayari doon sa mga hindi luluhod o sasamba doon sa rebulto na ginawa para sa kanya ay talaga namang mamamatay. At ganun po ang nangyari kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero hindi po sila nag-amoy man lamang ng usok, kapatid kaibigan, although they were thrown into the fiery furnace na 7 times yung init. Dahil sila po'y pinagbintangan. They were accused. At ano nangyari kapatid? Nakita ng hari na nandoon sila sa fire. At nung makita ng hari, dapat 3 lang eh. Pero naging 4 ang nakita niya. So there was somebody there na kasama nila. Kaya they were not, kumbaga, nasunog. Ano po? Alam niyo nangyari noon? Nagulat ang hari. Talagang pinuri niya ang Panginoon. Tapos lahat na nagbintang kay Shadrach, Meshach, and Abednego, they were also thrown into the fire. Sa totoo lang, hindi pa po sila sumasayad sa lupa, doon po sa pugon, tupok na kagad sila. Patay na sila. So kapatid kaibigan, yung mga pagsubok na ito ay are meant to refine us. Kaya yung tatlong magkakaibigan, and of course si Daniel din, na tinapo naman sa Den of Lions, ay sila po ay na-promote sa kanila pong mga tungkulin. Pinagkatiwalaan talaga ng hari. Ganon din po mangyayari sa atin. Naalala ko po, no, kasi nababanggit nyo kanina yung tungkol po dun sa LA fire. Meron purong isang Christian eh. I do believe din, although marami pong masama doon, mga evil persons doon, pero may mga Christians pa rin doon. Pero itong Christian na ito, couple sila, ay nakakatuwa eh kasi nakunan po yung larawan from aerial shot ito. Nakita po yung paligid ng kanilang bahay ay tupok na tupok na. Wala ka na talagang makikita, no? Pero yung bahay nila bukod tangi po hindi na touch ng fire. So ganun talaga ang ating Panginoon, kapatid. Pag tayo sumasampalataya sa Kanya, of course, yung iba po nasunog din yung kanilang bahay, pero they did not actually give in dun po sa temptation ng devil na i-curse ang ating Panginoon. Isa nga rin si Mel Gibson na actually yung director po ng at saka producer po ng Passion of the Christ, di ba? Nasunog din ang kanyang bahay eh. Pero ngayon gumagawa po siya, nasa plano niya na gumawa po ng sequel doon. Yung pong The Resurrection naman daw ang tatalakay niya. Nakaka-excite po yun. So hindi talaga nasisira yung kanyang desire at yung passion niya na ilarawan po yung nangyari sa ating Panginoong Kristo in the biblical sense of view. Now, let's go to point number 3. We are called to reflect His beauty, God's beauty in a broken world. This world actually is broken. This world is under a curse, kapatid. Nasa sumpa po tayo because of what our first father and mother did at the Garden of Eden. They sinned against the Lord, their Creator. They disobeyed His law or His, kumbaga, bilin sa kanila. Now, bilang mga tagasunod po ng ating Panginoong Hesus,
Tinawag ang bawat isa po sa atin to reflect His light and beauty. Sa Matthew chapter 5 verses 14 to 16, pakinggan po natin ang sinabi ni Jesus. Sinabi niya po ito doon sa mga disciples niya, sa mga followers niya, yung sa mga sumasampalataya sa kanya. Sabi niya, "You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house." Sa verse 16, in the same way, let your good deeds, good works, shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Kailangan mag-reflect po yung beauty ng Lord sa atin. Kung tayo man po'y broken ngayon, well, dapat mas lalo nating ipakita yung reflection ng beauty ng Lord sa atin. Now, bilang mga light bearers ng atin pong Panginoon, dapat nating ipakita ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang mabuting kalooban sa mundong nasa kadiliman. Because of sin. Doon po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7 nakasulat po, "We now have this light shining in our hearts, but we ourselves are like fragile clay jars containing this great treasure. This makes it clear that our great power is from God, not from ourselves." Now, bagamat tayo po'y marupok, tayo po'y mahina, ang kapangyarihan po ng Diyos ay gumagawa sa pamamagitan natin para maipakita ang kanyang glory o kaluwalhatian. Imagine natin ang isang paso o isang jar na meron pong basag. Pero not enough para talagang makrush yung jar. Merong mga lamat-lamat at meron pong mga siwang-siwang. At nakakapasok po yung liwanag sa mga siwang nito. Hindi nabawasan ng siwang ang liwanag. Actually, mas nagliwanag ito eh. Anong point? Ang brokenness, ang platform para ma-display po natin ang beauty at kaningningan ng ating Diyos. The question is, paano ka magiging liwanag sa iyong workplace? Paano ka magiging liwanag sa iyong school kung nag-aaral ka pa? Paano ka magiging liwanag sa iyong church na kinabibilangan? O paano ka magliliwanag sa iyong barangay o sa community where you belong? Suggestion? Mag-volunteer ka, kapatid. Mag-encourage ka at i-share mo ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa paligid mo. Let His beauty shine through your life. Si John Piper ay meron pong sinabi, and I quote, "God is most glorified in us when we are most satisfied in Him, even in our trials." So God calls us to go into the world and see His beauty in the midst of brokenness. Doon po sa Book of Psalm, chapter 147, verse 3, ang ganda po na nakasulat dito, ang sabi dito, He, meaning si God, heals the broken-hearted and bandages their wounds. You see? Ganon tayo kalab ng Lord. Hindi siya natutuwa na tayo ay nabibigo, na tayo ay broken-hearted. As a matter of fact, nilalapatan niya kagad ng lunas yung mga sakit, yung mga sugat na nilikha ng tao o ng circumstance sa ating pong puso o sa ating pong buhay. So, sa gabi pong ito, let us, 1, trust in God's presence in our pain. 2, believe in His redemptive power. And thirdly, reflect His beauty in our lives. God sees your brokenness and offers you His healing and grace. Tandaan po natin yung pangako sa Book of Romans chapter 10, verse 13. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Glory to God. Hallelujah.